Gumising ng maaga, nagluto ng almusal para sa bagong anak ko na asawa at sa panganay naming papasok pa sa eskwela. Pero ilang saglit ay bumigat ang dibdib. Tila ba nakaramdam ng panganib sa daan. Teka lang mahal, papahinga lang. 9:00 ng umaga. Nakaayos at handa na. Okay na mahal, alis na ako. Sayang naman kung hindi makakapasok sa trabaho. Dali-dali sa patakbo para sa trabaho ay hindi mahuli. Ngunit nasa daan palang panganib at hindi nagatubili. Eto nga't nahuli at nang inilapag ang paglabag, ilang buwan nang ang pasuwang minamaneho ko na tricyclo. Sir, teka lang, baka naman mapagbigyan. Iilang buwan pa lang naman, pinaglaanan ng asawa ko na nagbuntis. Medyo maselan kasi hindi ko matiis. Eto nga't kakapanganak lamang niya. Doon namin inilaan yung sweldo ko nung mga nakaraan. Sir, nagbabawi pa lang. Baka naman. Medyo wala pa sa sarili. Ilang araw ng lutang. Kulang sa pahinga. Ang isip at katawan para sa ginagampanan na responsibilidad. Ako kasi yung padre de pamilya, ang tinatawag nila na dad. Wala akong sagot na natanggap at yung lisensya ko ay tuluyang hinagilap. Doon mo na lang sa tubusin, sabay abot ng papel na kulay rosas. Marami pa akong tinanong dahil ito pa lang ang unang pagkakataon. Ngunit yan lang sa utak ang tumatak. Kaysa makipagtalo, tila hindi naman naririnig ang boses ko ay hinayaan na lang at sa trabaho dumiretso. Sakay ng tricycle naming pinundar kahit bulok na ay pinapaandar dahil walang baon na pera kapag papasok na ako. Saktuhan lang kasi ang natatanggap ko na pasweldo. Kulang pa nga kung minsan dahil sa taas ng bilihin yung dating ayos lang lagi nang nabibitin. Pero hindi umaasa sa iba, tinataguyod ng marangal itong binuo ko na pamilya. Ngunit sa isang iglap ay tila ba gumuho ang mundo. Ang daming isipin, bakit dumagdag pa to? 15,000 lang aabutin kung susumahin. Kaninong kamay ko yun kukunin? Perang kay hirap kitain, saan ko yun pupulutin? Ulam nga namin napakahirap ng hagilapin. Ang iniipon ko na barya para sa ikapitong kaarawan ng panganay ko ay mapapabigay pa sa kanila. Pangarap niyang regalo sa iba pa mapupunta. Bubong naming tumutulo ay matutuluyan na. Telebisyon naming ambisyon, hindi na rin magkakaroon. Pangarap naming simpleng kasal sana ngayong taon. Paano na kaya yun? 15,000 isang taon ko nang pinagpaguran. Pagkatapos iaabot lamang sa mga palad nilang nakaabang. Oo nga't ginampanan mo lang iyong trabaho. Doon ako'y saludo. At meron din naman akong kasalanan, oo. Subalit hindi nyo man lang pinakinggan. Pakiusap ko na masinsinan. Kung kani-kanino pang mukha ang itinuro. Binaba ko ang sarili at pinilit umintindi. Kahit medyo tolero at matindi ang sa isip ay tumatakbo. Maayos nakikiusap na sana bawasan nyo naman po to. Suot ko pa ang uniforme na kupas. Diretso sa opisina nyo paglabas. Sa trabaho, nag-half day pa ako. Wala nang bayad ang araw, magbabayad pa ng 1,000. Ilang oras inabangan, ikaw sir na tumambang. Humihingi ng tulong dahil wala nga akong alam dyan. Sabi mo palit plaka na lang. Pinagbaklas pa ako sa initan. Pero di ka na lumabas sa silid na yung pinasukan. Ang tao sa likod ng salamin, pinakiusapan ko na rin. Pero sadyang hindi nyo naramdaman itong aking hinaing. Nang mapagtanto ang lahat, wala palang magagawa ang pakiusap. Kung walang kakilalang kakausap sa tao sa loob, wala to sa kutob. Kung hindi pa nakausap, itong sa gobyerno naglilingkod. Ngunit nahuli na nga, hindi na daw mahabol. Kailangan na bayaran ng multa.
sa mga nakabarong Tagalog. Pinagpasapasahan lang, pinaasa lang. Kung alam ko lang, kailangan mayroon kang lalapitan, kakapitan, yung may pangalan, masasabihan ng pakiayos nga tong papel ni matatawagang numero, at para mapakinggan ang boses, kailangan talaga ay may kapit. Wala silang pakialam kahit ilang beses kang makiusap. Ganun talaga siguro kapag hindi nila alam yung hirap, sa kabila ng iba yung pagsisikap. Sino ka nga ba kasi? Isa ka lamang mahirap.